Ayan guys. Andun yung ibang classmate ni Baleng oh, sa Tris. Pero ihatid namin si Ate Baleng ngayon dahil off ko. Hi guys! So nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Kitrol yun. Grabe. O yung Lupi. seatbelt ni Lupi. Mali ka yata na napag-i-insertan ate. Yan na. Hi guys! So nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Katrolya. Ayan, buwaghag ang buhok. Hindi pa nagsusuklay. Today is November... Anong November ngayon? 8. November 8, 2024. And naka-off ako Friday! Yay! Off din si Daddy. Si Ate Baleng lang may pasok. Si Lupi hindi siya papasok kasi... Ano meron ka Lupi? May ubo na naman. Ewan ko ba? Di na naman siguro nag-sleep sa school. Nag-sleep. Oh. So marami nagtatanong regarding kasi kay ano sa pre-K, pero before that, ihatid muna namin si Ate Baleng sa school niya. Ay, on the way kami ngayon. Saan tayo pupunta? Ay, dito pala ang way. So ayun, hatid muna natin si Ate Baleng. So medyo foggy. Hindi naman sobrang foggy pero ayan, madilim-dilim na. Ang bilis ng dumilim dito ngayon guys. Siguro 6 PM parang ano na siya, 9 PM na. So ngayon pala nag-ano na rin. Tapos na rin yung daylight saving. Nag minus 1 hour. So ayan, madilim na dito guys kapag mga 6 PM nagmumukha na siyang 9 PM. So natapos na yung daylight savings. Bumalik ng nag less than 1 hour kami. So before kung nasa Philippines kami, kung 12 noon dito, 12 AM doon. So ngayon mas less than 1 hour na. Hanggang ano yata to March, basta ganyan. Search nyo lang kasi hindi ko alam. First time rin namin na bumalik yung ng isang oras yung oras dito. So last time nung duty si PJ, night kasi siya 'di ba? So parang naging 13 hours yung duty niya kasi bumalik ng 1 hour nga. So ayun nga, ngayon is papunta na kami sa school ni Ate Baleng. Hatid natin siya. So kung may magre-rent dito sa Claremont, ayan, ito yung Claremont oh. Ay, ito yung kanyang surroundings. School ni Ate Baleng. Ang ganda ng middle school nila oh. Ito, yan may mga kids na rin na pumapasok oh. Sa bang ano, babaan. So dito daw ang babaan ng mga car. First time ko kasi mag-atid kay Ate Baleng kasi lagi siya nagbabas or lagi. Atid mo siya doon hanggang doon. I love you Ate Baleng. Bye. Bye Ate. Bye. Baleng. I love you! Baleng! I love you! I love you, ate! Lapit-lapit naman, sabi ni Lupi. So, ayan guys, tapos na namin lihatid si Ate Baleng. Pauwi na kami. Nakapagsuklay na ako. Hindi pa kami tapos actually kumain ni Lupi. Hinatid namin si Ate B. Ay, mag-shoutout ka ulit kay Lord. Chara. Go! Hello! Si Lala pa. Hi! Ay, Lala, sabihin mo. Hi, Lala. Hi, Lord. Hi, Lala. And hi, Courtney. Nagpapa-shoutout din si Courtney. So, ayun, nakauwi na kami. Continuation ng ulam ni pagkain ni Lupi. Kasi hindi pa siya tapos nung hinatid namin si Ate Baleng. So ito ulam namin for today. Ayan, may egg, pancit canton, tsaka to sisig. Yung tirang chicken kagabi. Sinisig ko na lang ngayon. Yan yung breakfast namin. Ito ba bang Kelly? Ano yan? Kelly, diba? So off ko ngayon. Medyo tinatamad-tamad ako lumayas at gumalat. Pero si Daddy kasi galing din siya yung
duty kagabi. So, magpapahinga na lang muna kami ngayon for the whole day. Tingnan namin mamaya baka maglakwatsa kami ng pagsinundo na namin si Ate Baleng ng hapon. At plan ko rin patulugin muna si Lupi this afternoon kasi medyo inuubo-ubo siya. So, magpapahinga lang din siya. Hindi ko pinapasok ngayon si Lupi dahil lola, ayoko na magtuloy-tuloy yung sakit niya. Kung off si Mami, off din dapat si Baby. Clingy. Baby. Ikaw. Clingy yan. So, ayun guys. Mamaya na lang ulit. Balitaan ko kung ano mangyayari for the whole day today. So, ayun. Ang gulo na po ko, diba? Para talagang, ano to, reality show. Reality show. Ayun, tulog si Daddy. Tsaka tulog si Daddy kasi galing nga siyang duty kanina. Then, si Lupi naman, pinatulog ko muna kasi ma-attitude. Paano ba to? Ang hirap pag cellphone lang ang gamit, guys. So, ayun. Wait nga lang, ayusin ko man lang yung buhok ko. Reality show. Isa ganyan. So, ayun nga, kwentuhan about 3K. So, si Lupi, 4 years old siya. Dito. Ang pre-K kasi dito, di ko alam. Dito kasi, may pre-K sila, 4 years old. Tinatanggap naman na. So, ang start talaga ng pre-K niya sa pinapasukan niya is 9 to 3:30. 3:15, parang ganyan. Then, nag-avail nga kami ng before and after care, di ba? Yung before care niya starts at 7 a.m. until 9 a.m. Then, yung after care, 3:30 or 3:15, parang ganyan, up to 5:15. So, nag-avail kami nung before and after care kasi nga, kasi nga, inisip namin yung work ni Daddy, tsaka yung work ko, ganyan. Kasi 'di ba ako is morning shift, tapos si PJ is panggabi naman siya. So, ang pasok ni PJ kasi, minsan, parang total of 7 days in 2 weeks. Parang ganyan yung pasok niya. Then 12 hours sa night. 6 a.m. to 6 p.m. ganyan. So, ako naman, morning, start ng work ko is 6 a.m. until 4:30. So, pag alis ako ng bahay, minsan, mayroong gap. Di ba 4 days lang yung pasok ko. So, minsan, kapag, kunyari, ganyan, weekdays, papasok ako, alis ako ng bahay mga 5:45, ganyan, kasi malapit lang naman yung hospital dito sa apartment. So, aalis ako, then si Daddy naman, pauwi na siya. Then, yung mga bata, iahatid niya sa morning, before care. So, para kung hindi namin kasi inavail yun, 9 a.m. pa niya pwedeng ihatid yung mga bata. So, since inavail namin yung before care, minsan 8 a.m. nasa daycare na si Lupi. Then, natutulog si Daddy, ganyan. Pagaling siyang work, natutulog siya. Tapos, susunduin na lang niya si Lupi. Pati ako, susunduin niya na lang din ako. Then, yun, papasok na naman siya sa gabi, ganyan. Kapag magkakasunod na. Tapos, yun. Ang ginagawa sa daycare dito, hindi ko alam sa ibang daycare, pero sa daycare kasi ni Lupi, parang ano lang siya, minsan may mga hindi naman lesson kasi parang writing, tapos mga basic lang, shapes, ganyan, coloring, ganyan. Tapos meron din silang nap time. Ang maganda lang dun sa ni Lupi ngayon, sa daycare niya, updated kami kung anong ginagawa ng bata. Like, minsan nagpapadala yung daycare niya ng pictures, kunyari, naglalaro siya with his friends, ganyan. Tapos, kapag nap time na, or lunchtime, minsan may picture din si Lupi na sinesend. Kasi, dati, nung nagkasakit siya, message namin yung teacher kung nakakain ba niya yung food niya, ganyan. Kasi may mga ilang days kasi yun na sunod-sunod na parang walang bawas yung pagkain ni Lupi. So, message namin siya. Buti na lang attentive din yung teacher na mag-send sa amin ng mga anong ganap ni Lupi sa school, ganyan. Then, nap time, ganyan. Pinipicturan siya kung tulog siya, kung kailan siya nag-start mag-nap, tapos kung kailan nag-end. So, ganun lang yung daycare dito. Hindi siya yung may lessons talaga. Kasi ang ko nun,
kay Baleng, parang naalala ko nun, meron talaga silang lessons per day. Na kunyari, as in parang structured talaga na parang pang kinder, ganyan. So dito kay Lupi, more on parang play activity, playhouse, sa ganyan, something. Parang hindi siya, yung gulo-gulo na po ko. Hindi talaga siya structured na pang school, ganyan. Parang more on, may mag-aalaga lang sa bata, parang ganyan. Or maaliw lang sila in a day, parang ganyan. So, ang bayad namin kay Lupi, wait lang, nagluluto naman ako ngayon ng adobo. Kunin ko lang yung ano. So, ang binabayaran namin kay Lupi for a month sa daycare niya with before and after care na yun, guys. Mura lang. Hindi naman mura, pero sabi nila mura na daw yun. $150, 150 something, 150 plus, ganyan. So, ando na lahat. May free lunch, breakfast, may before and after care. Then, ang ano niya, sinusunod nila yung schedule ng public school. So, kapag walang pasok yung public school, wala rin pasok sila Lupi. So, ayun. Hindi siya talaga parang kinder sa atin. Kasi, ang alam ko dun sa mga kinder sa Philippines, parang ano. Kasi hindi pa siya kinder, daycare pa lang siya. So, ano talaga siya, more on play pa lang, ganyan. Parang wala pang pressure sa mga bata na mag-aral. Unlike sa mga kinder, diba, mayroon na silang writing talaga, ganyan. Though sila, nagra-write din naman. Yun nga, may mga writing din sila kahit pa paano. Pero hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka, tawag doon. May mga nagtatanong kasi about sa pre-K. Actually, yun din yung sa kong concern before, yung pre-K na yan, kung paano namin papasukin si Lupi. And iba nga, ito yung first time niya na talagang outside the house talaga, parang ganyan. So, ganun lang, yung pre-K dito, hindi ko lang kasi sure sa iba kung paano ang pre-K nila, pero sa experience namin, ganun yung experience namin kay Lupi. So far, okay naman. So, ako, tulad ngayon, naka-off ako ngayon, in-absent ko siya. Kasi gusto ko lang din makasama yung bata. Siyempre, diba, once a week lang naman ng weekdays ang off ko, then Saturday, Sunday, ganyan. Para kasi feeling ko kulang yung 2 days na weekend. So, yun, depende sa amin. Hindi naman kasi sila graded. Diba, feeling ko sa pag nag-kinder na siya, medyo graded na yun. Kung ilang beses siya nag-absent, ganyan. So, ayun lang. Sa mga nagtatanong about sa pre-K dito sa US. Tapos, yung maganda lang dun kay Lupi, naalala ko lang, kasi nag-visit yung parang admin nila. Hindi ko alam kung na-vlog ko na to. Parang feeling ko na-vlog ko na to before. Kasi nag-visit sa mga bahay yung parang admin ng daycare. Hindi naman, maliit lang kasi siya. Maliit lang yung daycare niya. Parang hindi siya bonggang-bongga. Pero yun yung nakakatuwa. Kasi first time namin yung na-visit kami dito sa bahay nung admin niya. Alam, parang inalam lang yung routine ni Lupi pagka-uwi sa bahay, ganyan. Maganda lang kasi parang alam mo yun, nandun yung concern niya sa bata. Kung paano yung kung paano yung routine ng bata pagdating dito, ganyan. And maganda naman ang feedback regarding kay Lupi. Ano nga daw siya, friendly, ganyan, nagli-listen. Tapos, wala kasi parang ano lang sila dun eh. Parang max ng daycare is 10 students lang or 10 kids lang. At least konti lang talaga yung binabantayan nila. And lucky kami na napunta dun si Lupi kasi so far, August siya nag-start, August, September, October, November 8 ngayon. So, ang ganda lang kasi so far wala namang problema. Kapag tinatanong namin si Lupi kung gusto niya pang pumasok, gusto pa naman niya pumasok sa daycare. Tapos, yun, kwento naman niya kung ano yung mga ginagawa nila. Okay naman daw yung teacher, ganyan. Minsan may storytelling, ganyan. Then, meron din, though hindi siya ganun ka-structured, unlike sa feeling ko sa kinder, meron din sinesend na activity for the week, yung admin nila. So, kunyari, yung mga parts of the trees, ganyan. Yung mga, as in, basic lang talaga. Yung
pang daycare talaga siya. Then, meron din sila nung nakaraan, alam ko, parang yung family, ganyan, i-introduce nila. Basic lang talaga siya. Nakakatuwa kasi kahit pa paano, hindi ba pressured yung bata. Unlike kapag feeling ko kapag may mga lesson na, doon na ma-stress si Lupi. And to think na 4 years old pa lang siya, syempre mas gusto ko yung mga ganyan muna na wala munang pressure na matuto agad siya, ganyan. Na more on, more on social skills muna yung, ayaw na nila tayo. May nag-message. So, ayun nga, more on social skills muna ang dine-develop, di ba? So, ayun, more on play muna si Lupi. So, lagi talaga, di ba, pag magluluto ako, dun tayo nakakagawa ng video. And, ayan, so far, ang adobo natin, ibabad daw natin. Tulog pa sila daddy, tsaka si Lupi. So, ibabad ko muna to. Mamaya ko na lang siya lutuin. So, ngayon, adobo naman ang ating recipe, guys. Yan, hindi ko alam kung anong oras magigising ang dalawang lalaki. Si ate nasa school. Mamaya, pag sinundo namin si ate, doon na lang siguro kami mag-grocery kasi plan namin mag-grocery today. Kasi bukas gusto kong gumala. Para na. Dito kasi guys, kapag off mo, parang gusto mo lang sulitin na mag-enjoy ka kasi sa part ko tulad ko, sa experience ko, parang hindi naman nape-pressure, pero alam mo yun, stress kasi talaga. Hindi naman ako na-stress sa mga kasama. Alam mo yun, stress kasi yung work, kasi alam mo yun, nag-a-adjust ka pa, plus ang dami mo pang kailangan matutunan. Then, syempre, on how you deal with with your coworkers, mga ganyan. So, naghalo-halo na siya. So, ako, mas gusto kong kapag off, lumalabas, ganyan. Hindi ko alam sa iba kung ano yung way of nila, distressing. Pero ako gusto ko ganun. Kahit wala ka namang bibilhin, labas lang, ganyan. And lucky naman ako na off si daddy. Lucky kami na off din si daddy tomorrow. So si daddy last weekends, naka-duty siya. So kami, dito lang kami sa bahay, ganyan. So ganun lang ang routine namin. Kapag off kami pareho ni PJ, lalabas kami, gagala kami. Except kapag may mga sakit yung bata or si Lupi medyo mabilis kasi siyang magkasipon, siguro dahil pagod-pagod, ganyan. Diba gano'n naman yung mga bata, pag pagod-pagod mas mabilis sipunin. So like kapag si Lupi may sipon, dito lang kami sa bahay, ganyan. Pero kapag wala, kapag okay siya, kapag nakapagpahinga talaga siya, like ngayon nagpapahinga siya, yan, lalabas kami para banding na rin, family banding, ganyan. So, ayan. Mamaya ako natululutuin kapag nagising na yung mga dalawang bata. Yan, nakaano muna. Ano ba tawag dito? Alam mo yun, nakawala yung mga words sa utak ko. Tawag sa babad. Basta ganyan, ibabad ko lang siya muna. My God, minsan talaga, hindi ko alam kung tumatanda na ako. So, ayan, habang tulog silang dalawa, mag-aantay lang ako dito hanggang sa magising sila bago ko lutuin yung binabad na marinig kong adobo. So, ayun lang guys. Thank you for watching this vlog. Usapang pre-K lang tayo, pero mamaya mag-grocery kami after nila matulog, dalawa, ni daddy tsaka ni Lupi. At pagkasundo kay ate. So, yun lang muna yung ganap natin. Samahan nyo kami mamaya kapag sinipag-sipag ako mag-video ng grocery ulit namin. So, ayun lang guys. Thank you for watching this vlog. Bye!